Ito lang dito natin. So basically, ano yung amplitude natin? Yung pinakamahirap, amplitude. So yung amplitude natin, yung coefficient is 4. Gets na natin yan. Then period. So yung period, that is 2 pi over b. Absolute value rin ito eh. So meron tayong 2 pi then over 1/2. Kasi yung kapatabi ng variable x natin, di ba? Then simplify mo na lang to. Ano yung magiging period natin para sa case na to, guys? That is 4 pi. So 4 pi yung magiging period. Then wala namang shifting kasi walang pair yung x. Wala rin siyang d o yung pinakadulo na plus. So ito lang kailangan, mag-graph mo na siya. So yun, lagay na natin. So bali yung midline nasa x axis pa rin siya, guys, kasi wala kang shifting. So gawin lang natin 1, 2, 3, 4, tas gitna. Ito yung gitna. Yan, para makita nyo ng maayos. 1, 2, 3, 4. So dalawa-dalawa. 1, 2, 3, 4. Then 1, 2, 3, 4. Ito yung x-axis natin. Midline yan. So ngayon, ito na tayo. Meron tayong amplitude na 4 units. Sabi sabihin, galing sa midline, 2, 3, 4. Ito yung magiging dash line natin. Ito yung magiging boundary. Then 4 units din sa baba. 1. Sige na, gawa. Matagal lang siya kasi kailangan accurate eh. So this is positive 4. Then this is negative 4. Ito na yung range. From negative 4 to positive 4. Then syempre guys, meron din tayo dito sa gitna natin. So dahil 2 pi ito, guys, saan natin ilalagay? Anong starting point natin? So yung 1, 2, 3, 4, that is 2 pi. 1, 2, 3, 4. Ito na yung 4 pi natin. Sige, pwede naman start tayo sa pi, then 2 pi, 3 pi, tsaka 4 pi, kaso maliit. So start tayo sa pi over 2 na lang. So kung start tayo sa pi over 2, sunod na ito is pi, then 3 pi over 2, then 2 pi. Nag-add lang tayo ng pi over 2 ah. Kung pwede nga, sabi ko nga kanina, pwede mo siya gawing ganito. Kunyari start tayo sa pi over 2. Then sunod niyan, pi over 2 plus pi over 2, magiging 2 pi over 2. Wherein magiging 2 divide 2, magiging pi siya. Pwede yung ganito. So ngayon, ang sunod ng 4 pi over, di ba 4 pi over 2 na to, itong 2 pi. So sunod niyan is 5 pi over 2. Then 6 pi over 2 na siya yung sunod, which is 3 pi. Then 7 pi over 2. Then 4 pi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, okay na yan, 8. So ito yung end point natin, guys, yung 4 pi. Wala, ngayon dahil sine naman to, tatagos tayo dito sa origin ha. Hindi tayo angat baba. Then positive siya, guys, pataas to. Kasi pag negative, baba. So kung ito yung ano natin, yung period, galing dito hanggang dito sa 4 pi. So pag natin yun, dito yun, di ba? Tapos pag natin to, guys, itong pi yun. So lagyan natin sa taas. Then pag natin tong dalawa, itong 3 pi yun. So dito yun mo baba. So hinahati-hati lang siya pag masyadong malaki. Pero kung ayaw mo kasi, pwede ka mag-start sa pi, pero ganun pa rin kakalabasan niya. Like, kunyari nag-start tayo sa pi na ano, kunyari pi, sabihin sunod nito 2 pi. Kung ganito lang kaliliit yung ano mo,
then 3 pi, tapos 4 pi. Pwede naman yung ganyan kasi. Pero dahil nga sine siya, dito ka mag-i-start, pataas, pababa, then pa ganyan, pataas. Which in, ganun pa rin yung itsura niya. Sa case na to. Nasa taas yung pi, sa gitna yung 2 pi, then yung 3 pi sa baba, then sa gitna yung 4 pi. Pwede naman yung ganun. Pwede ka mag-guide na maliliit para mag-gets mo siya kung saan mo siya ilalagay yung mga dots. Anyways, dahil sine to, ito tayo mag-start sa taas. Pag ganun. Hindi ko alam kung nag-gets yung sinasabi ko eh. Pero ganun siya para pag mag-graph ka. Hello. Ganun siya ginagawa pag mag-graph. So, kailangan mo lang dyan ng amplitude, ng period. Then, syempre, dapat marunong ka mag-lowest term. So, ito na yung graph niya.